Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka driver nagbugno tungod sa giilugan nga pasahero sa Davao City. Kapin 30 ka magbanay, mihiklin human gibaha ang 31 ka mga barangay sa Glan, Sarangani. 181 ka ebidensya gisumite sa prosekusyon sa ICC. Kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagtuong wala nagapakita ang maong ihap o crimes against humanity. Mga lokal nga kandidato sa Davao City, ilabi na sa iladong pamilyang Duterte ug Nograles nga magkaatbang sa politika, todo na sa pagpangampanya. Cast sa mga batang Riles, nakisadya sa fans sa Zamboanga City. Mitilaw sab sila sa sikat nga shawarma sa syudad. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 5 ka mga individual nga gingong nangawat og battery sa usa ka cell site sa Manolo Fortich, Bukidnon, arestado human maharang sa gipahigayng checkpoint sa kapulisan. Usa sa mga sospek nakuhaan og armas. Ani ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado atol sa checkpoint sa Manolo Fortich PNP sa Barangay Tangkulan ang 5 ka mga individual nga sakay sa usa ka truck adlong Domingo. Naharang ang mga sospek human nakadawat og taho ang kapulisan nga illegal kining nanulod sa usa ka cell site sa Barangay Maluko o gipangkawat ang mga battery. Tuod man mitambad sa otoridad ang anaa sa 24 kabuok nga mga battery diyang gipangrekisa. Nakuhaan sab og caliber 45 nga pistola, lakip mga bala ang usa sa mga sospek. It turn out nga katong isa ka tao nga naa sa kilid lugar sa driver side, moto siya kato si dito po din na mo nakuan nga napo di siya armas. O dito na check gid sa kong personnel nga nagman diya sa checkpoint. Sa investigasyon, nasayran nga kanhing roving guard sa mong cell site ang usa sa mga sospek nga nadakpan. Siya ang nagsilbing leader sa pagpangawat sa mong mga battery. Nasayran nga matag battery o balor og 25,000 pesos. So natangtang lang siya. Natangtang lang siya. So mutong kampante kay siya nga isulod atong kuana. Atong area. Even kinural siya, but then nay portion dito nga naguba gid siya nga kuan. Ang katong iyahang barbed wire. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang ilang pahayag apan mibalibad kini. Ano, comment lang ka? Sige. Okay. Kamo, sir? No comment lang yapon mo. Sige. Kasong robbery ang atubangon sa 5 ka mga sospek, samtang ang usa kanila mag-atubang sab og dugang nga kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms o COMELEC gun ban. Kaubad si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Misangko sa managbugno sa 2 ka driver sa pampasaherong multicab sa Davao City ang pag-ilugay matud pa og pasahero. Usa kanila nakatakdang operahan human nadunggaban og tari sa manok sa dughan. Sa viral video nga kuha sa netizen, makita ang panagbugno sa 2 ka driver sa CM Recto Avenue sa Davao City Domingo sa hapon. Ginabunala niining nakaputi og t-shirt ug tubo ang nakalaban nga naka-blue shirt nga driver. Nahunong lang ang duha dihang dunay mga miuwang kanila. Sumala sa Davao City Police, giling ni sibat ang 2 ka drivers. Apan mipahibalo sa police station ang igsuon sa nakaputi og t-shirt nga driver nga anaa kini sa Southern Philippines Medical Center. Human nakahiagom og samad sa dughan, human nadunggaban matud pa sa naka-blue shirt nga driver gamit ang tari sa manok ato sa komosyon. Sa pagpanubay sa kapulisan, ilugay matud pa sa pasahero ang ugat hinungdan sa mga insidente. Paray pang ginaila ang naka-blue shirt nga driver kinsa nakahiagom sab matud pa og samad sa agtang samtang nakatakdang ipailawom sa operasyon ang nadunggaban nga driver. Luyo nga dili na mopasaka og kaso ang nadunggaban nga driver apan ang Davao Police mopasaka og kasong alarms and scandal batok sa 2 ka drivers nga nagbugno.
Ginasulen pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang nailhan nga driver. Usa ka lalaking van driver ang patay samtang samdan ang sakay niini sa panagbangga sa tulo ka mga sakyanan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa video, makita nga nagbangga kining utility vehicle ug van din naigo na ang lalaking van driver sa nadanyos nga atubangang bahin sa iyang gimanehong sakyanan. Sa investigasyon sa kapulisan, usa ka dump truck, usa ka utility vehicle, usa ka van ang nalambigit sa disgrasya sa National Highway sa Barangay Darong sa Santa Cruz, Davao del Sur, Lunes sa hapon. Paingon matud pa sa Digos City nga direksyon ang dump truck ug nagsunod ang utility vehicle. Samtang paingon sab sa Davao City nga direksyon ang van. Nawad-an matud pa og kontrol ang van dihang mi-overtake sa laing sakyanan. Hinungdan nga mikalit kini og liko sa kasugat nga lane ug mibangga sa dump truck dayon sa utility vehicle. Nadala pa sa ospital ang van driver apan namatay gihapon kini. Samdan sab ang sakay niini. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa Itabo. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Mihikli ng kapin 30 ka magbanay human gibaha ang pipila ka mga barangay sa Glan, Sarangani gumikan sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report? Buntis pa naman yung mga anay. So, unexpected kayo ang atong panahon karon. Gitabangan na og luwas ni ining mga residente ang buntis nga anay nga baboy sa ilang silingan. Human miabot na sa kutob hawak ang level sa tubig baha sa barangay Glan, Padido, Glan, Sarangani. Human mibundak ang kusog nga ulan Lunes sa buntag. Gani ang maong tubig baha misulod na sa pipila ka kabalayan sa maong barangay. Daw-dagat sab ang kadalanan sa barangay poblasyon human Gilunupan. Gani dunay mga sakyanan nga nangatanggong na sa kadalanan gumikan sa tubig baha. Sa sulod sa panimalay sa ubang residente, makita nga nangahumol na ang pipila ka mga gamit sa balay sa tubig baha. Matod sa MDRRMO Glan, muabot sa 31 ka mga barangay sa maong lungsod ang nabahaan. Sa maong ihap, gibana-bana ang muabot sab sa 30 ka magbanay ang mihiklin padulong sa gym sa Glan. Nagikan matud pa sila sa barangay poblasyon. Hinuon walay naangol sa maong pagbaha ug hinahinay ra na malik sa ilang panimalay ang mga mibakwit human mihupa ang tubig baha. Kung dili din sila mag-evacuate, masimabtan sila sa baha, maglisod na hinon sila mag-evacuate. Padulong pa lang, pasaka pa lang tubig, mag-evacuate na yun sila sa evacuation center. Samtang nangatanggong sab ang pipila ka mga sakyanan, human gibaha ang kadalanan sa barangay Ladol, Alabel, Sarangani niadtong Sabado sa hapon gumikan sa kusog nga pag-ulan. Hinuon, nakaagi na ang mga sakyanan human mihubas ang tubig baha paglabay sa pipila ka oras. Matod sa Pag-asa, epekto sa easterlies ang mga nasinating pag-ulan sa probinsya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Todo na sa pagpangampanya ang mga lokal nga kandidato sa Davao City diin sagad nagpahigayon og campaign rally. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, iyahay og diskarte ang mga kandidato sa pagpangampanya. Dunay mga nagpahigayon og campaign rally samtang dunay say nag house to house aron nga magpaila-ila sa mga botante. Gipahigayon sa hugpong sa Taong Lungsod Party o HTLP ang ilang unang campaign rally alang sa Davao City 1st District sa Barangay Katalunan, Pequeño. Usa-usa nga nagpaila-ila sa ilang kaugalingon o nagpresenta sa ilang mga plataporma ang mga kandidato pagkakonsihal ubos sa HTLP nga sila si TJ Braga Corsino, Rigo Duterte, Ragdi Ibuyan, Luna Acosta, J. Melchor Kitain Jr., Bonds Militar, Cookie Bungguyan, Tech Ocampo, ug Pamela Librado. Si Mayor Baste Duterte nga kandidato pagka Vice Mayor sa Davao City, gipahayag ang iyang pagpanarbaho uban sa mga lideres sa mga barangay aron magpadayon ang paglambo sa syudad. Siya nasab ang nangampanya para sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga kandidato pagka mayor sa syudad kinsa ana karon sa ICC ug sa iyang magulang nga si re-electionist Congressman
Pulong Duterte nga duna sab matudpay ginaasikaso alang sa ilang amahan. Dunay audio-visual presentations alang kanila. Sa Barangay 22-C sab ng kampanya ang mga kandidatong sakop sa Team Nograles. Milatag sa ilang mga plataporma ang mga kandidato pagkakonsihal nga sila si Small Abiliera, Cherry Alag o Eking Liparanon. Mipahayag sab sa ilang mga plano ang kandidato pagka-Vice Mayor nga si Bernie Alag o pagka-Mayor nga si Carlo Nograles o igsuon niini nga si Mix Nograles nga kandidato pagka-kongresista. Sa unang adlaw sa kampanya, sa Barangay Talomo proper ng Lamano sa mga residente og nakighinabi ang kandidato pagka-mayor nga si Rod Cubos. Kauban ang iyang running mate pagka-vice mayor nga si Oyi Soriano Barcena. Sara nagpahimangno ang COMELEC ngadto sa mga kandidato ug mga taga-suporta ginabawal ang pagpangkampanya karong April 17 ug 18 Huwebes Santo ug Biyernes Santo. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Pipila sa mga automated counting machine kon ACM nga gamiton sa eleksyon sa Davao Region ang nangabot na. Mao kini ang gikumpirma sa Commission on Elections kon COMELEC 11 nga miabot na sa Davao City ang pipila sa mga election paraphernalia nga gamiton alang sa 2025 midterm elections. Sumala pa ni Attorney Gay Enumerables, Assistant Regional Director sa COMELEC 11, nga lakip niini ang mga automated counting machine. Dugang ni Enumerables nga lauman usab nga gilayon kining iapod-apod sa nagdayang bahin sa rehiyon. Nagpadayon usab ang pagbansay sa mga bagtutudlo nga magsilbi isip members of Electoral Board atol sa 2025 midterm elections. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 181 ka mga ebidensya ang gisumite sa prosekusyon sa ICC batok kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Apan sa kabahin sa anak nga si Vice President Sara Duterte, nakapangutan na siya kung asa ang gingong 30,000 ka mga gingong ebidensya aron mapakita nga dunay crimes against humanity. Ani ang report ni Argil Relator. Gisumite na sa prosekusyon ang 181 ka mga ebidensya sa pre-trial chamber 1 sa ICC ni adtong miaging semana sa reklamong crimes against humanity batok ng kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Apan sumala sa kampo sa Duterte. There is no case to begin with. That's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. He inside says it as well that we will do what the rules and guides are inside the ICC. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. These were not even cases in the Philippines. So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Sa kabahin sa International Criminal Court,
The legal framework is that a crime against humanity can be a murder, can be an other number of criminal conducts, but if they are committed in the context of a widespread or systematic attack against a civilian population according to a certain plan. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. You have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Dugang ni VP Sara, ginahuna-huna na sa ilang kampo ang pag-apply og interim release. I understand that is one of the items that the lawyers are thinking about and discussing, but the details of that you need to ask the lawyer. Parayon matud pa ang pagbuo sa defense team sa iyang amahan. Single tayo, mag-selfie kayo, baka umabot pa tayo ng September Papers 23. coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers, and then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. Si kanhi Pangulong Duterte gihapon ang magdesisyon labot sa iyang mga abogado. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka 50 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang kainom sa Digos City sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Digos City Police Station, nag-inom matud pa ang 50 anyos nga lalaking biktima sa balay sa silingang 28 anyos nga lalaking sospek sa Purok 1 Sitio Marawer, Barangay Kapatagan sa Digos City. Nagkalalis matud pa ang duwa nga gingong hubog na hangtod misangko kini sa pagpanunggab sa sospek gamit ang kutsilyo sa tiyan sa biktima. Padayon pang ginatambalan sa Davao del Sur Provincial Hospital ang biktima, samtang anaa sa kustodiya sa Digos Police ang sospek nga posibleng mag-atubang og tukmang kaso. Wala na kini mihatag og pahayag. Nabawi sa kapulisan ang unom ka mga kinawat nga motorsiklo nga gisulayan paunta og biyahe og bangka gikan Zamboanga City padulong sa Sulu. Sospek arestado. Wabot sa unom ka mga motor ang nakatagdang ipamalik sa mga tag-iya human kini na recover ato sa gipaygayng operasyon sa kapulisan sa usa ka pribadong pantalan sa Baliwasan Seaside sa Zamboanga City niadtong Domingo sa kadlawon. Gipangkawat matud pa kini sa 25 anyos nga lalaking sospek. Nakatagda unta kining ibiyahe sa mga sospek padulong sa Sulu sakay sa usa ka motorized bangka. Matud sa kapulisan, ang pagbawi sa mga motor nahimong posible human dunay usa ka tag-iya sa mga kinawat nga motor ang midangup sa kapulisan niadtong Sabado. Hangtod nga pagka-Domingo, dunay concerned citizen ang mitimbre sa PNP nga duna kini nakit-an nga mga motor sa maong pantalan nga gituohang kinawat. Sa paspas nga gimong operasyon sa PNP, bigula nga kawat ang maong mga motor sanglit walay igong dokumento nga gipakita ang maong sospek.
Gileng giaresto ang sospek ug posibleng mag-atubang og kasong may kalabutan sa motorcycle theft. Wala pa kini miluwat og pahayag. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka kotse ang naipit sa bangga sa duha ka truck sa Diversion Road sa Davao City. Dili na may tsura ang usa ka kotse human mapatung-an sa duha ka managlaing truck atol sa disgrasya sa Carlos P. Garcia Highway, Katalunan Grande Traffic Light, Davao City, pasado alas 4 kaganinang kadlawon adlawng Lunes. Sumala sa kapulisan, parehong naglatas sa susamang direksyon ang tulo ka mga sakyanan. Apan pag-abot sa traffic light sa mong highway, gibanggaan sa nagsunod nga trailer truck sa likod sa gisundang kotse. Hinungdan nga naduot kini og milahos pagkabangga sa nagunang wing van truck. Swerteng naluwas ang driver sa kotse, taliwala sa pagkaipit sa sakyanan. Sa pagkakaroon padayon ang investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente. Lauman matud pa ang paspas ug mas dali nga akses sa nagkariang serbisyo ug transaksyon sa mga ahensya ubos sa City Government of Davao. Kini ang saad ato sa nakatakdang pagpatuman sa Unified Davao City ID Ordinance human giaprubahan sa Davao City Council. Ani ang report ni Argil Relator. Davao City Citizen ID o the Citizen ID. Kini ang tawag sa ID nga magsilbing proof of identity sa tanang residente o transient sa Davao City alang sa mga transaksyon nga nanginahanglan og basic o personal information. Giaprubahan na sa Davao City Council ang pagpatuman niini. Kung makaangko na og the Citizen ID, bugtong ang ID na lang ang ipresenta aron maka-avail sa nagkaraiyang serbisyo nga ihanyag sa local agencies ubos sa City Government of Davao. Unified access kini sa tanang local agencies diin bisan sa usa lang ka ahensya kamuadto. Mugawas na tanang requirements nga imong gikinahanglan. Color-coded ang ID. Blue alang sa permanent residents, green alang sa transient residents, orange alang sa PWDs, o red alang sa senior citizens. Mag-start na ta for purchase sa itong mga gamit and maybe next month or next month siguro makastart na ta sa tuwang implementation. Positibo ang panglantaw sa Persons with Disability Affairs Office sa maong digitalization efforts sa LGU. Sanglit masulbad na sab ang problema sa issue sa pagduha-duha og hatag og diskwento sa mga establishmento ngadto sa PWDs. As to security, makuan na nato kay kuan naman siya kanang ang card niya nanay mga security features ma-identify na sa atong city, ma-verify na gyud niya dito. Libre ang pagkuha sa maong ID. Duha ka tuig ang transition period. Una ang mandatory nga paggamit sa maong ID sa mga transaksyon sa mga ahensya ubos sa LGU. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nakisadya ang cast sa mga Batang Riles atong sa Kapuso Mo Show sa Zamboanga City ni atong Sabado. Samtang wasab nila gipalampas ang makakaon sa sikat nga shawarma sa syudad. Ani ang report. Sa paghulma pa lang sa pita, ug ang rich taste sa beef niining sikat nga shawarma sa Zamboanga City, siguradong maglaway gayud ilabi na ang shawarma lovers. Ginugangan pa sa mga lamas, sibuyas bombay, pipino ug ang ilang pinasahi nga ingredient, ang patatas. Kini ang wala gipalampas sa cast sa mga Batang Riles nga sila si Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria ug Anton Vinzon. Dihang nibisita sila sa Zamboanga City ni adtong Sabado. Kahit may pasalubong ako sa inyo. Tikman nyo.
Uy, shawarma. Ug aron mas mulami pa, gidugangan kini ni Bruce og creamy sauce. Samtang si Anton, speechless sa lasa sa shawarma. Speechless. Lasang lasa talaga yung beef. First time ko makakita ng potato sa shawarma. Humani ini, diretso na sa paghatag og kalingawan sila Miguel, Kokoy, Bruce, Rahil ug Anton ato sa Kapuso Mall Show sa KCC Convention Center sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Gikilig ang fans dihang miharana on stage sa usa ka fan si Anton. Misamot ang kilig dihang naki-selfie sila Bruce ug Kokoy sa fans. Todo hiyawan sab ang fans dihang nag-perform si Rahil. Mas misaka ang excitement dihang migawas na si Miguel. Talagang mainit yung pagtanggap sa akin ng mga Zamboangueños. Talagang na-enjoy ko. Muchas gracias Zamboanga sa mainit na pagtanggap sa amin. First time ko sa Zamboanga, grabe yung pagtanggap sa amin dito. Yung pagtanggap nila sa amin, pag pupunta dito, hindi nababawasan, kundi nagiging mas mainit pa, mas nagiging hype pa sila. Kaya very thankful ako sa mga Zamboangueños dahil Muchas gracias mga kapuso! Kauban si Joe Pascual, Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.